Since day one of the fall of man, Adam and Eve, Satan, and the rest of the fallen angels are reigning and manipulating to every or almost every human being. Sa pagkailad ni Adan ug ni Eva hantod sa panahon ni Kristo, ang tanan, halos tanan ng mga tao gina-manipulate sa demonyo. I'm not saying all, but almost. Kaya naamag yung mga tao yun nga nagpabilin nga matarong sa ni Job o sa mga propeta. Yet, Christ gave the power to the apostles. Iyang gitagaan o gahom ang mga apostoles. Gitagaan niya gahom ang iyang katawhan. Who is lower than the angels or even demons. Because ang mga demons are fallen angels. Galing lang, they lose the kaning likeness ba? O ang kahayag, ang kaalam, o ang kadanag sa Ginoo because they are no longer serving God. So ang mga demonyo, wala na sila discernment or power like an angel because the angel are always in God's presence. Ang ilang illumin, ang ilang moment of the defection of the fallen angel is anuos na lang. Diba? Kung magawas ang mga demonyo na ay anuos nga mosunod, dili gid siya light. It's not a burning one. Dili sila mga syrup, no? Or like an angel nga makita na to ang iyang defection nga gahayag siya, then ga blue flame siya. Pero ang fallen angel, ang defection ginapakita is mura na lang siya og kalayo nga himatyon. Tungod kay wala sila sa presensya sa Dios. Nahimo na silang mga anghel apan nga hulog ng mga anghel. It's called fallen angel. But they're stronger and more powerful than human being. Yet, God the Father, through Christ Jesus, empowered human being to defeat them. Tanaw nimo. Kita, mga katawhan sa Dios, gitagaan tagahom nga magbuntog nila. Kita nga gidaog-daog nila, kita nga giilad nila, gigamhan ta sa Dios, pinaagi ni Kristo Jesus by telling them sa iyang Great Commission sa ato. Ngayon siya, Jesus gave them authority over all demons, including Satan himself. Gihatagan niya ang iyang mga apostoles og authority. And the proud Satan at the first instance, in the first round, he tested defeat. Tungod kay dito sa garden iyang giilad, dili ang lalaki. Kinsa may iyang giilad? Ang babayi. Sa panahon ni Mama Mary, when Gabriel appeared to her as a messenger, instead nga si Mary mo decline siya sa offer sa angel sa iya. But she said, let your word be done unto me. Let it be done unto me according to your word. Iyang gidawat ang offer sa angel sa iya nga mahimos siyang inahan sa atong manunubos. And that was the first round. And the demon tested defeat. Napildi siya. That is why sa Genesis pa lang, ginapredict na daan, ginaingnan na daan nga, there will be the woman and the serpent, magkaaway na silang daan. Ingon diya nga, the serpent will bite the heel. Ang serpente kuno paako niya ang tikod sa babae. Apan ang babae kuno, she will crush the head of the serpent. Iyang bukon ang ulo sa serpente.
the first woman, which is Eve, si Iba, napaakan gid siya, kay nailad man siya. But the second Eve, who is Mary, she crushed the proud head of the serpent. That was the first defeat. And kana nga defeat, gusto na ni Kristo nga mapadayon sa mga apostoles. Ipadayon nato nga we can say no by saying yes to God. Let it be done unto me, Lord, according to your will, according to your word. If we keep on saying yes to God, we will defeat the devil. Maigsoon, duha lang ang estado sa tao. You are living either under the state of sin or living under the state of grace. If you fight devil, kung imong buntugon ang yawa based on your strength, imong education, imong kaalam, imong kahibalo, imong talent, I'm sure you cannot defeat the devil. Bisa pag magtabang imong mga parinti diha sa tibuok kalibutan, you cannot defeat one demon. Because you are relying on yourself. Nagsalig ka sa imong kaugalingon. But, kung magsalig ka sa grasya sa Ginoo, you're living under the state of grace. Mao nang gusto sa ato sa Ginoo. Nga every time we are under attack, dili ta magsalig sa bersikulo. Well, okay man ang bersikulo mo quote ka, but every time good nga attackon ka, kung magsalig ka sa imong kaugalingon, nagi-opening, kaya ganuman, dili man ka pwede sa padatang panahon nga di ka kasala. Madigyas pag mong utok. As I speak today, way siguro katunga sa una-una, gadagan. Di ba? Samtang naminaw mo karon katunga sa inyong una-una, gadagan sa inyong balay. So, wala, pildi na kadaan. Kaya naman, wala ka focus sa away. But of course, we implore the God's grace and mercy. Nga nagsalig ta, Lord, nga in spite of my weaknesses, ug sa akong kakulangon, kahuyangon, I put myself under the state of grace. Not under the state of sin. Under the state of sin is imong saligan ang imong kagulingon ug dili ang grasya sa Ginoo. Mao bitaw na usakan ta ng ingon, for only by grace, di ba? We can enter. Only by grace we can stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. May soon, we have that power already. Gihatag na sa iglesia kanato, gihatag niya na sa mga apostoles. Kinsa man ang mga apostoles? Mga pare. Ang atong mga obispo, they are the successor of the apostles. But they shared the authority and their priesthood. Ang mga obispo, they shared their priesthood to us, priests, and to the deacons, and to the commissioned ministers sa iglesia. Nato, kana lang ang gahom, natulog lang na, kaganuman, wala ginagamit nato. Ato nang gamiton. But again, rule number 1, we have to put ourselves in the state of grace. For I'm sure, kung naata sa ilawom sa grasya sa Ginoo, we can defeat the devil. And we can proclaim the good news. We can heal the sick people. And we can do the Great Commission. Please stand.